Basa po tayo ng Bible, ng Biblia, ang salita ng Diyos. ASD yung version na babasahin natin. Lucas Kapitulo 3, versikulo 21 hanggang 22. Two verses today. So Luke chapter 3, verse 21 to 22. Ang title po nito, Ang Pagbabautismo kay Jesus. Parallel verses niya, Matthew chapter 3, verse 13 and to 17. And then Mark chapter 1, verse 9 to 11. So si John, wala siyang parallel verses si John. Okay, dalawang verse, two verses. Let's read. Verse 21. Isang araw, nang mabautismo ni Juan ang mga tao, nagpabautismo rin si Jesus. At habang nananalangin si Jesus, bumukas ang langit. Verse 22. At bumaba sa kanya ang banal na espiritu sa anyo ng isang kalapati. At may boses na narinig mula sa langit at nagsabi, Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan. Okay, tapos na. Yun na po yung Bible reading natin. Bukas kasi, ang talaan ng mga ninuno ni Jesus. So, account naman ni, ito yung parang parallel verses to kay Matthew. Verse 1 ni Matthew. So, from verse 23 to 31 naman bukas. Yun, bukas medyo mahaba-haba. Pero, etong, medyo mabigat to eh. Two verses, medyo mabigat to. Kasi si Jesus nagpabaptize. So, anong significance nun? And what does it tells us? So, for me na lang, yan, para hindi ko na masaklawan yung kung paano nyo siya nakikita. Yung pagpapabautismo ni Jesus kay John the Baptist, Jesus Christ kay John the Baptist, is actually, para sa akin po, ibig sabihin nun, para sa akin ay, um, fulfillment ng prophecy na si John the Baptist yung nag-pave ng way. Now, para sa pagdating ng Messiah. So, anointed one, Messiah, anointed one. And that is Jesus Christ, which is Yeshua, HaMashiach, Yeshua, Savior. Savior, the anointed one. Kung itatranslate natin. Kasi may mga, ang Hebrew is gematria, meaning yung mga pangalan, may katumbas yun ng mga numero, tapos yung mga numero, may katumbas sa salita. Tapos yung mga pangalan, may mga meaning. Usually, ganun sila magbigay ng pangalan sa mga tao. And so si Jesus, nabuhay si John the Baptist para sa pagdating, or kaya yun yung purpose si John the Baptist para sa pagdating ni Jesus. So pinoproclaim ni John the Baptist na ito na yung Messiah. Now, fulfillment of the prophecy, and also Jesus is actually showing us that He is one of us. At kumbaga, na pumarito siya para iligtas tayo at pinakita niya na nakaka-relate siya sa atin. And proclamation din ito na kumbaga para yung mga tumitiwag, may tawag Tagalog na, tumutuligsa na pwedeng gamitin yung yung nag-pave ng way mo, nagbabautismo. Tapos ikaw, alam mo, may use na argument against him. So wala silang magamit na argument against him. Even kung si John the Baptist ay nagbabautismo for change of mind, masyado ng, overuse yung repentance na salita eh. Lahat ng translation, hindi siya 100% truthful dun sa sinasabi ng Koine Greek text eh. So pagka metanoia, change of mind. Kasi nag-stick na sa repentance na translation yung mga tao. Di na tinitignan. Saan nga ba nang galing yung word na repentance na ginamit ng KJV?
Mind you guys, pinakaunang translation in English is King James Version. Ang malupit, pati yung other version, sumunod na. Baka nahahabaan doon sa word na change of mind. Kaya repentance na lang o repent na lang ginagamit. Then anyways, so si John the Baptist, paving the way of our Lord Jesus Christ, and then preaching and teaching the change of mind for the cleansing of their sins. Why? Kasi yung change of mind, yun yung maglilinis ng kasalanan. Why? Kasi yung saka nag-change, paano nag-change yung mind mo? From thinking, back then muna tayo, pag-usapan natin back then, that the law could cleanse their sins, could wash away their sins. Na-miss nila yung forest because of the tree, and they're just too focused of the tree, na yung tree, aka law, so yung grace yun yung forest. Too focus yung mga tao back then, practicing Judaism, sa law, which is the tree. And they are treating the law that the law is the one that will save us, or sorry, save them, or cleanse their sins away from them, so they could be justified in the eyes of God. Now, yung law is a mirror showing us what's our nature, revealing us what's our nature. Our human nature is our sinful nature. Our sinful nature is our human nature. Baliktad yun eh. Yun yung tama. So, kung makikita mo mga tao nagkakasala, yun kasi yung human nature natin. Embedded sa atin yun since Genesis chapter 3. Ang Genesis chapter 1 and 2, very good tayo sa eyes of God. However, kumagat sa knowledge of tree of the knowledge of good and evil, natuklasin na rin natin yung evil. Good na nga eh. Sa mata na nga ng Panginoon, very good eh. After ng 6-day creation. And God saw that it was very good. Yung first 5 days, very good, very good. Tapos nung tayo na, very good na. Tapos nung chapter 3, pangatlong, hindi nga na ito, magalang nga eh. Ng 4 na chapter eh. Na perfect, holy, and righteous eh. Hanggang doon lang tayo sa 3rd chapter, boom, fall of man. So since then, kada anak ni Eve at ni Adam, hindi imputed eh. Mali yung una ko naisip, imputed, hindi. Embedded, meron pa isa eh. Inherited na natin yung sinful nature. Kasi natutunan nila yung evil eh. Bakit ko nasabing inherited? Pinakaunang account ng anak nila, si Abel at si Cain. Abel and Cain. Hindi, kayong mga magulang, hindi nyo gagawin to eh. Sa mga anak nyo. May magkapatid na, may anak kayong magkapatid, let's say lalaki. Tapos tuturuan nyo yung isa, uy, ikaw pag nainggit ka dun sa kapatid mo, patayin mo. Sino magulang gagawa na? Sino magulang tuturo na? Ikaw naman, pag nakaiwas ka sa attempt niyang pagpatay, gantihan mo, ikaw din. Kita niyo yung evil and wickedness? Tingin niyo tinuro ni Eve at ni Adam yon kay Cain. Uy, pagka nainggit ka kay Abel hindi ka papayag niya. Patayin mo, para ikaw na lang. Para hindi na makita ng Diyos na may Abel at ikaw na lang. Para yung blessings dapat para kay Abel, sa'yo na lang, Cain. Tingin niyo tinuro ni Eve tsaka ni Adam yan. Kahit kayo, di niyo tuturo sa mga anak niyo yun. Nagigets niyo yung point? Doon pa lang. Embedded na inherit na natin yung sinful nature. Yes, bata ka pa, hindi mo pa ma-execute yung sinful nature mo. Pero habang, as you grew older, nare-realize mo na yung human capability mo to commit sins, to do the action of sins. But after you came out from your mother's womb, sin is embedded and it's part of your DNA. Let me rephrase that. It's part of our DNA kasi included ako doon.
And that shows me, at least me, that I really need God. Because if I'm going to rely on my own, my sinful nature will be creeping in, if not all the time, most of the time, and I will just blatantly obey and follow Satan because of the deception that it is about me, that it is for me. The deception is Satan is for me and it's about me and it's good for me. But in reality, those shiny objects, shiny things, uh, pleasing things in the eyes of the flesh are just temporary pleasure, and that separates us from God. So dito, pinapakita dito ni ni Jesus na ito yung ministry ni John the Baptist, magkaisa kami ng layunin. Kung ano yung ginagawa niya, papakita ko sa inyo. Eto. Humble nga ako eh. So mag-obey tayo, papabaptize tayo kay John the Baptist. The question is, did Jesus Christ did it because he is sinner? Pag-isipan yung maigi yun, kailangan mag-sink in. Yung tanong na yun, yung sagot nun, hanapin nyo. Hindi nagpabautismo si Jesus para maging malinis. Malinis na siya. Bakit ko nasabi? Siya yung Lamb of God eh. Hindi naman ang lamb na sinasakripisyo nung panahon sa Old Testament, pili yun. Unblemished. Yung sacrifice nila dapat unblemished. Hindi siya pwede i-sacrifice pag nadungisan. So, si Jesus, ginawa pa rin yung pagpapabautismo. And actually, kasama na rin yung parang theology ngayon na nag-a-apply na rin yun. Na, kasi maraming nanonood or maraming nandun. Hindi man lahat, pero may mga witnesses that he's being baptized by John the Baptist. And hindi lang yun. Yung yung triune, yung the Holy Spirit sa anyo ng kalapate, image of dove, and then the Father is talking from above, from the kingdom of God, from His kingdom, while Jesus is being baptized or after the baptism. So, dito pa lang sa baptism ni John the Baptist kay Jesus, after nun, makikita na dito yung triune God. Three distinct persons ni Yahweh is makikita sa anak, makikita sa Espiritu Santo, at sa Diyos Ama na nagsalita. Ito po sabi yung verse 22, bumaba sa kanya, so sa kanya si Jesus Christ yun, bumaba sa kanya ang banal na espiritu sa anyo in the image of a dove, sa anyo ng isang kalapati. Holy Spirit po yung banal na espiritu. At may boses, a voice na narinig, heard, a voice is heard, kung present tense, yung time na yun, pwedeng past tense na kasi kinakwenta na was heard, that says, na narinig mula sa langit, that says, na nagsasabi, ikaw ang minamahal kong anak, you are my beloved son, lubos kitang kinalulugnan. Well, I am well pleased. So, magpo 14 minutes na, wrap up ko na. Yung baptism ni Jesus is hindi para i-clean si Jesus because he's already clean. He's untainted, he's unblemished. He's spotless, he's the Lamb of God. Kung yung mga tao nga back then kapag preserve ng cleanliness ng alay, talagang naka-set apart yun. Ang Diyos pa kaya, mas makapangyarihan sa tao. At yung inalay niya, yung siya mismo, sarili niya, Diyos mismo yung alay para sa atin, para iligtas tayo, Diyos mismo. Ganun niya tayo kamahal. Kaya lang si Satan ititwist yun. Kasi hindi ka panipaniwala, grabe ka naman, ano ka special kid ka. Ganun pa sasabihin sa'yo ni Satan, napaka-special mo naman. Liligtas ka ng Diyos na naglikha ng lahat. Ganun ka baka, kasi nga inggit siya sa'yo. Imaginein mo, siya yung may kadahilanan, ba't na-strip away sa kanya lahat ng kabutihan ng Diyos?
tapos siya hindi na makabalik, tapos ikaw may tsansa ka, oh, imagine mo pagka na-separate ka sa Lord, sino nagbe-benefit? Si Satan, may kasama na siya ron. Although, hindi naman din kawalan kay Lord kasi hindi niya kailangan. Kasi meron na siyang relationship. Meron siyang Holy Spirit, meron siyang Son. Doon pa lang sa point of view na yon, alam natin na iuunawaan ng Panginoon ang pagmamahal. Kasi paano kung yung Diyos ng iba, ako man, lalayo, lalalim ah. Kung yung Diyos kasi ng iba, yung Diyos-Diyosan, false gods, pinipilit yung monotheism. Although monotheism tayo, or yung believers ni Jesus Christ, monotheism yun. We believe in one God, it is Yahweh, but that our God, Yahweh, has three different distinct persons. So yung iba naman monotheism. Hindi sa kanila mag-sink in yung concept. Hindi sa kanila mag-sink in yung concept ng love. Kasi yung Diyos nila, sino mamahalin yung Diyos nila? Sarili. Kita mo yung sense, yung logic, paano na i-apply ng Panginoon yung unconditional love? Because He fully understand what love means. Tapos ngayon, pinapakita naman ni Lord dito sa 2 verses na to, ito kayo ha. Ayan. Humble ko yung sarili ko, sama ako sa inyo. Tapos ito yung gagawin ko. I-declare ko, makita niyo yung declaration ng Diyos Ama. Bababa yung Holy Spirit sa akin, tapos ipapakilala ako sa inyo ng Diyos Ama. So, marami pa to eh. Marami pang revelation. Kaya lang medyo malalim eh. Baka makonfuse ko kayo eh. So, yun muna. Yun muna. Mga nasa second or third level ng ano yan, ng meaning nitong mga verses na to. Alright. Sige. Kakawalan ko na kayo kasi magbabasa pa ako ng Bible study. Ano naman yun? Exodus naman tayo dun sa Bible study. Tapos after that, babalik tayo sa New Testament. 2 Corinthians naman. So, yeah, I think that's it. See you tomorrow, guys. God bless you. Keep safe. Bye for now.